Ayun, nitong mga nakaraang linggo lamang napabalita ang outbreak ng sakit na pertussis sa Quezon City at pati na rin sa Iloilo. Pero alam nyo ba na may mga sakit na tulad ng pertussis na dapat ay nape-preventan natin sa pamamagitan ng pagpapabakuna? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Bago kayo maghorementado dyan, lalo na para sa mga anti-vaxxers, gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na teka lang muna, makinig muna kayo. May mga sakit na maiiwasan natin kung magpapabakuna tayo. Kasama dyan, alam nyo ba yung smallpox na nung unang panahon ay na-eradicate sa mundo sa pamamagitan ng pagpapabakuna laban dito. At bago nyo naman sabihin sa akin na, ayan na naman, bakuna na naman, pagkakakitaan nyo na naman yan, ilalockdown nyo na naman kami. Sa katotohanan ng bagay, napakatagal na po sa mundo nitong mga bakunang tulad ng BCG, hepatitis B, oral polio, diphtheria, pertussis, tetanus, Hib, measles, mumps, rubella. Yung mga nabanggit natin na yan ay mga routine vaccines kung tawagin. Yang mga yan ay bahagi ng tinatawag na Expanded Program on Immunization na inilunsad ng World Health Organization noon pang 1974. Naglalayon yan na magkaroon ng pantay-pantay na access ang mga bata sa mga life-saving vaccines na ito. Ginagawa po ang pagpapabakuna para makabawas sa risk at makaiwas sa pagkakasakit ng mga sakit na piniprevent nila tulad ng tuberculosis, hepatitis, diphtheria, pertussis, tetanus, polio, measles, mumps, rubella at iba pa. Kung hindi ninyo alam, yan ang dahilan kung bakit wala tayong outbreak ng mga sakit na yan for the past decades. Ang tanong, bakit napabalitang dumami ngayong taon ang mga sakit tulad ng pertussis? Ayon po sa pahayag ng mga eksperto, maaaring mayroong mga asymptomatic carriers ng sakit na nakahawa po sa mga batang hindi nabakunahan o hindi pa nababakunahan. At dahil na rin sa nagdaang pandemya na naging dahilan sa medyo masasabi nating pagsasantabi ng pagpapabakuna at isama na rin po natin ang pagtaas ng vaccine hesitancy. Marami po ang hindi nabakunahan dito sa mga sakit gaya ng pertussis, kaya po pwede talagang madaling mahawa ang mga tao sa sakit na ito. Vaccine preventable disease po ito. Ibig sabihin sana ay maaaring maiwasan kung nakapagpabakuna lamang. Kung tatanungin ako kung safe ba itong mga bakunang nabanggit natin tulad ng DPT, ang sagot ko po ay oo. Napakatagal na kasi nito sa mundo. Dekada na ang nakalipas mula ng simulan nito at hindi tayo nagkakaroon ng outbreak noon. Baka nga yung mga umaalma sa comment section o yung mga anak nila o yung mga pamangkin nila ay nabakunahan na ng mga ito. Hindi lang nila talaga naiintindihang maigi. Bigyan natin ng datos para magkaintindihan ng maigi. Matatandaan po na noong maganda ang vaccination rates natin, mababa lamang po ang mga naitatalang kaso sa pertussis sa bansa natin. Umaabot ng around 7 to 52 cases per year lamang. Kumpara ngayon na nasa 400 plus na tayo. Mayroon pang isang sabi-sabi na dahil daw sa pagpapabakuna, humihina ang resistensya ng mga tao kaya daw lalo nagkakaroon ng pertussis. Tinuturo nitong mga taong ito tungkol sa COVID vaccine. Huwag niyo pong ihalo. Ang mga namatay po sa pertussis cases ay mga batang 22 to 60 years old. Hindi po sila naturukan ng COVID vaccine dahil hindi po sila eligible para sa COVID vaccine. Isa pa, sila po ay kulang pa talaga sa bakuna sa pertussis kaya susceptible talaga sila dito. Kaya again, sa usapin pong tungkol sa EPI o Expanded Program on Immunization Vaccines na nabanggit po natin kanina, BCG, hepatitis B, oral polio, diphtheria, pertussis, tetanus, Hib, measles, mumps, rubella at iba pa, makatutulong po ang mga ito para makaiwas sa mga sakit na yan. Wala rin po akong kikitain dyan. Hindi po ako bayaran. Matagal na pong libre sa mga center yan at again, baka kayo mismo naturukan na yan. Kailangan nyo lamang po talagang buksan ang mga mata ninyo sa katotohanan. Kung gusto nyo, buksan nyo rin po ng wider ang inyong mga tenga. Zip your mouth at sabi nga ni Teacher Vicky, throw the keys away. Ihabol ko na lamang din po, baka may magsabi pa sa inyong hindi ko pinahalaga ng gawa ng Diyos. Paulit-ulit ko na rin po sinasabi na napakarami kong videos na nagsasabi nito. Siguraduhin po ninyo na kumakain kayo ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, ng prutas, araw-araw nang sa ganoon ay lumakas ang mga katawan ninyo para magkatulong ang natural na pamamaraan at syempre ang mga advances natin sa medicine sa ating lahat. Katulad ng pagpapabakuna. Dahil sabi ko nga sa inyo, wala naman akong ibang gusto kundi ang mapanatiling malusog kayo. At sa huli, ano't ano man ang mangyari, tayo-tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you next episode. Ingat.